So meron tayo ditong downtrend. Ano? So primarily, gusto natin gamitin yung Fibonacci levels on the higher time frame to spot the major plays or the major moves. So ilagay nyo dyan sa notes nyo, use Fibonacci on the 1-day time frame or 4-hour time frame kung ayun yung high time frame nyo. Pero mind you, yung mga ebidensya ko, mga ebidensya natin, proof of concept natin is nasa 1 day. So doon ko rin siya majority ginagamit yung Fibonacci sa 1-day time frame. So meron tanong dito, no? Baka merong confusion dito. Tingnan to So dito meron tayong downtrend dito sa leg na to. And then meron tayong up, parang pa-uptrend din, no? Parang pa-reversal. Nag-reverse na sa ano no? EMA band. So meron tayong EMA band dito, itong 20 and then itong 10 na EMA band. And then meron tayong RSI. So ang unang tanong is yung ganitong klaseng plotting meron tanong Parang ang plotting mo ba is ganito? So ito yung scenario 1. Or so ito yung scenario 1 di-delete ko muna. Or dito na sa higher base. Meron yung mga especially mga scalpers Parang parehas may tinamaan no? Parehas may tinamaan no? Ayun dito 78.6. Yung kanina 50%. Diba? Ano kayo mas tama? Okay. Ang advice ko is dito. So, ang isang technique para malaman nyo kung pagdating sa mga plotting na ganito, kung ano ba yung mas titignan nyo yung RSI. Ideally, pag mag-plot kayo ng Fibonacci, pwede yung gamitin yung RSI as a guide. So, titignan nyo kung saan yung first time na nag-breakout sa RSI 30. Ayun, merong green, no? Talagay ako ng vertical line doon. And then, nag-breakdown sa RSI 70. So, para makita natin na ito yung move. Ito yung up move. So, RSI 30. So, ang plotting ng Fibonacci, lamig naman ako ngayon. Ang plotting is from RSI 30 breakout to RSI 70 breakdown. And the reason for that is ito, gusto natin ma-identify yung mga sellers. 'Di ba? Kasi ito yung pullback . 'Di ba? Ito yung pullback. And gusto natin ma-identify yung mga legit na mga buyers, which is nandito. Para malaman natin kung ano yung totoong move. 'Di ba? So dito wala pang bili, wala dito, walang trade. No trade. O kunyari, balik tanaw. Ganyan no. Ito yan nung una. So naka-detach na ba yung price dito sa blue, sa zero line? Naka-detach na ba yung presyo? Yes. Nandito yung closing. Next candle. Naka-detach na ba yung candle? Yes. Pero hindi pa bumabagsak ng 23.6. So wala pa yung totoong sellers. 'Di ba? Ayun na, nagpapakita na. So kapag kaganyan, aabang ka na dito. Pero wag niyong gawin tulad ng sinabi ni Kel kanina, wag niyong gagawin yung mga tipong blindly. So isa sa principles ng Fibonacci trading, pakisulat to, do not place a limit buy order blindly at the Fibonacci levels. Ano ibig sabihin nun? So meron tayo ditong long position. Bigla ka magpasabi, kasi sabi ni Cap 38.2. Tapos syempre gusto ko, ang laki ng risk ko, 25%, kaya bababaan natin 3% lang. Tapos gusto ko i-target kahit dito lang
19% din yun. Parang ganito yung gusto mong move na mangyari. Di ba? Tumaas, bumagsak, and then boom, bounce play. May pa-bounce play ka pang nalalaman, ano? Tapos sabihin mo pa, no, may thesis may confluence doon. Ito previous box to. May previous box. Previous box, ano? Meron tayong box doon na pwedeng mag-support. Yun na nga naganap. Yun na ang naganap. So nag-buy order ka, na-hit yung buy order mo, na-hit din yung cut loss mo the same day, ano. So hindi tayo ganyan mag-trade. So do not place a limit buy order blindly. Now, very important principle in Fibonacci trading is I want you guys to wait for the price to overreact or overextend at the Fibonacci levels. May mga times kasi na hindi inaabot, parang ayaw nating i-trade yung mga ganon. Gusto natin na lumalagpas siya. Ito may onting lagpas may lawit Gusto natin na lumalagpas siya. And then saka tayo maghahanap ng parang mga reactions. Like for example, ito lumagpas din to. Ito, this is a good trade actually intraday. Buburin ko muna to. Gusto natin so nasa 50% Fibonacci na tayo Gusto natin lalagpas siya ng onte. Tapos magkakaroon ng mga detachments. Okay, wait for the price to overreact. So wala na to sa slides pero gusto kong isulat nyo pa rin to. To overreact at the Fibonacci levels. So meron na tayong mga nandun yung milestones, ano? So dito no trade. Sabi ni Kel kanina no trade. Dito meron ng candle detachment. Di ba? May mga candle detachments na tayo ditong nakikita. Dito, price mataas na, candle detachment na din, and then boom, nandun na yung presyo. Ano ba nangyari dito? Ayun na. Ay, nandun na lang siya. Okay? So, ano pa yung principle in play dito? Who can say? Ano yung principle in play? Kapag ka inabot ang 50%, pero take a look, yung 50% protected naman. So, ang sabi natin kanina, meron tayong bullish zones, which is ito yung bullish zone. Gawin natin green. Okay, and then bearish zone sa baba. So, nasa bullish zone pa naman. Pero, yung demarcation line natin, yung trend shift line ng Fibonacci is inabot. Pagka ganyan, wag na muna kayo mag-expect na na biglang titirada. So, this will manage your expectations. Kahit pa paano, kekembot yung presyo. Papakembotin yan dyan. Kasi inabot kailangan ma-neutralize yung downward momentum, which is this. So, ito nga yung sellers. So, dito kayo dapat nakatingin. Kailangan itong ma-neutralize. So, in-neutralize ito ng sideways. And then, magde-decide yung market kung if it's going to to continue again. Pero the fact, gusto kong malaman nyo na the fact na nag-trend shift dito, ibig sabihin na open na yung downtrend. Kasi, kapag ang nangyari is ganitong scenario, ganito, So, dito tayo sa bullish zones na hanggang 38.2. Dito, ang scenario dito is uptrend lang. Tama? Uptrend lang ang scenario dito. Ganyan ang expectation natin. Kapag ka inabot to, so, isipin mo, nag-trend shift. Okay? Na-open na yung sideways. And kapag ka na-open na yung sideways, isang hakbang na lang. Downtrend na. Diba? So, pwedeng mangyari. Kunyari, na-open yung sideways, tapos, parang ganyan yung nangyari sa presyo ngayon. Kumembot-kembot. Diba? Tapos, nag-double top pala, and then boom, downtrend. So, ayun yung problema kapag ka nagte-trend shift. Kapag inabot yung 50%, na-open ng isang hakbang, yung downtrend. So, in other words, this should also manage your expectations
na hindi porket nag-bounce ng ganyan is magiging sobrang bullish ka na. Diba na parang, uy, nandun na siya ulit sa 23.6 or above 38.2 level na. Diba? Hindi tayo pwede maging sobrang bullish. Okay?